Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. Isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Long weekend. Kung kaya't pinatos ng magpinsang Samuel at Kaloy ang imbitasyon ng isang kaibigan nilang taga San Bartolome. Sumakay sila ng jeep at bumaba sa palengke kung saan nag-aantay ang mga kabarkada nitong sina Gimo at Kadyo. Sa looban pa raw ang bahay ng dalawa at kailangan pa nilang lakarin. Tinatawid nila ang pilapil ng palay nang may itinuro si Kaloy. Tingnan nyo, may ibon, sambit ni Kaloy. Isang itim na ibon na kasing laki ng manok ang nakahandusay sa mga dayami. Nilapitan nito ni Gimo at sinipat. Ay, ibon nga. Parang buhay pa. Anunsyo ni Gimo, sabay dampot sa ibon. Mukhang binaril tong ibon ah. Itinaas ni Gimo ang ibon para hanapin ang sugat. Hanggang sa kanilang matanto ang rason kung bakit ito nakahandusay. Wala itong tama ng bala. Bagkus ay may sugat ito sa tiyan. Parang natamaan ng taga. Nako, ang sarap ikaldo na ito. Ba pre? Sambit ni Kadyo sa kanyang mga kaibigan. Tawa naman ang naging tugon ni Gimo. Ay oo, sarap niyan ikaldo. Di ba? Hindi na nga niya ibinalik ang ibon sa lupa. Binitbit na niya ito papunta sa bahay nila na nasa gitna ng palayan. Dumiretso naman silang magkakaibigan sa ilalim ng lilim ng isang mangga na kung saan naroroon ang isang papag. Bit-bit ni Gimo ang ibon. Nang tumayo naman si Samuel upang tulungan si Gimo na lutuin ang ibon. Tatagpasin sana ni Gimo ang liig ng ibon. Nang tapikin siya ng kanyang kasama. Gimo, tingnan mo. Tingnan mo yung mata ng ibon. Parang kakaiba. At hindi lang yan. Parang sa tao, yung kanyang mata. Nasabi na lamang ni Samuel
Nasabi na lamang ni Samuel sapagkat sa tingin niya ay tila nagmamakaawa ang titig ng ibon. Pero alam din ni Samuel na hindi nagkakaroon ng komplikadong emosyon ang mga mata ng ibon. At tao lamang ang may kakayahan ng ganong klaseng emosyon. Natawa naman si Gimo sa sinabi ngayon ni Samuel. Baliw ka ba? Nagmamakaawa? Baliw. Pag-uulit pa ni Gimo at walang habas na itong tinaga ang leeg ng ibon. Tumilapon ang ulo nito sa ilalim ng sangkalan kasabay ng pagtilamsik ng maraming dugo. Subalit, biglang kinilabutan si Samuel sa nakita. Sa kanyang nasaksihan sa pagkakataga sa leeg ng ibon. At para hindi mahalata ang kanyang pagkakilabot, ay nagtungo na lamang si Samuel sa mesa at hinayaan na lamang niya na si Gimo ang magbala sa ibon sa may puso. Maya-maya pa ay pumalibot na rin at napuno ng mabangong amoy na mula sa luya at tanglad ang paligid dahil sa pagluto ng ibon. At nakalimutan na rin ni Samuel ang kaninang hilakbot dahil naging abala na rin siya sa pakikipagkwentuhan. Habang tumutungga ng emperador, binigyan sila ni Gimo ng tig-iisang mangkok ng niluto nito at iniligay nito ang kaldero sa gitna ng mesa para ang mga kaibigan niya na mismo ang sumandok doon kung gugustuhin pa nilang kumain. Sarap na sarap silang nilasap ang mga boto-boto ng ibon habang pinagkukwentuhan naman nila ang kanilang mga naging babae at kung ano-ano pang mga bagay. Masaya ang naging kwentuhan ng mga magkakaibigan. Nang walang ano-ano, ay may dumating na isang dalaga. Mga bandang 5:00 ng hapon. Napahinto agad sila sa kanilang kwentuhan. Bukod sa biglaang pagpasok ng dalaga, ang dalaga ay maganda. Mistisahin ang muka at nagtataglay ng magandang postura. Na maaaninagan kahit nabalot ng balabal ang katawan. Subalit sa kabila nun, ay mababanaag sa mukha ng babae
ang matinding pag-aalala. Dahil dun, napatayo na si Gimo at biglang nagsalita. Ah, ah, mukhang naligaw ka yata, miss. Ah, ano bang may paglilingkod namin sa'yo? Dagdag pa ni Gimo. Hiyawan naman ang mga kaibigan ni Gimo. Dahil ayon sa kanyang mga kaibigan, ay may kakayahan naman palang si Gimo na magkaroon ng ugaling maginoo kapag nakakita ng magandang babae. May nakita po ba kayong itim na ibon? Kanina pa po kasi ako palibot-libot para maghanap ng ibon. Tanong ng dalaga. Sa katanungang iyon ng dalaga, napatingin ng apat sa kaldero. At agad naintindihan yun ng dalaga. At ayon sa kanyang hinuha, nakuha agad ng dalaga ang ibig sabihin ng apat ayon na rin sa kanilang mga kilos. Mabilis itong lumapit sa kaldero. At doon ay lalong nailarawan sa pagbumuka ng babae ang matinding takot nang makita ang kaldero. Huwag niyong sabihin na ito ang itim na ibon. Nag-aalangan at bahagyang nangangatal na sambit ng dalaga. Walang nakaimik sa apat na magkaibigan. Hanggang sa nahagip ng mata ng dalaga ang poso kung saan naroon nagkalat ang mga balahibo ng ibon. At tila wala na sa sariling lumapit ang dalaga sa may poso. At parang sinisiguradong sakto ang balahibo sa hinahanap na itong ibon. Kasunod nun, biglang napalod ang dalaga sa lupa dahil sa nakumpirma nito. At sa boses na puno ng pighati, napahiyaw ito nang banggitin ng salitang Itay. Biglang nagitla ang apat sa narinig sa dalaga. Hindi naman nila alam kung ano ang magandang sabihin sa dalaga. At ang kanilang pagkabigla ay nahaluan pa ng kilabot nang mapatingin sa kanila ang dalaga. Subalit malayong malayo na ang muka ng dalaga sa maamong muka na nakita nila kanina. Ngayon, ang dalaga ay nagtataglay na ng matang umaapoy sa galit. Nagmistula itong ibang nilalang.
at animoy umunat ang itsura nito. At nagsipaglakihan ang mga ugas sa muka. Paano nyo nagawa ito sa kanya? Hindi masamang nilalang ang tatay ko. Hindi siya kailanman masama. Sambit ng dalaga, subalit maging ang boses nito ay ibang-iba na kumpara kanina. Biglang pinagpawisan ng mga palad ni Samuel. Alam niyang hindi maganda itong napasukan nila. Miss, patay na yung ibon nung mapulot namin. Pagdadahilan pa ni Kaloy. Oo, wala nang buhay yung ibon. Pagdating namin sa palayan, sambit pa ng iba. Sinungaling. Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa aking ama. Pagbabayaran nyo. Umaagos ang luha ng dalaga. Sabay hablot ng mga balahibong nakita nito sa may puso. At saka inilagay nito sa kanyang bulsa. Dinampot din ng dalaga ang mga buto ng ibon na nagkalat sa mesa. At nang wala nang matira, ay tahimik lamang na umalis ang dalaga. Nang makalabas na ang dalaga, saka nagsalita si Gimo. Yan na natin yun. Mukhang baliw eh. Luka-luka yata yung babaeng yun. Parang may sayad sa utak eh. Sambit pa ni Gimo. Sabay ngisi nito. Napatawa rin si Kaloy. Dahil nga, nakalayo na ang babae. Ang apat na magkakaibigan naman ay ipinagpatuloy lamang nila ang kanilang inuman. Nakaubo sila ng 3 long neck buong gabi. At lahat sila ay nakaranas ng hangover kinabukasan. Nakauwi naman silang 4 ng maayos. At nakalimutan na rin nila ang babae sa paglipas ng mga araw. Hanggang sa biglang nawala. Sige mo. Pagkalipas lamang ng 1 linggo, hindi na ito nakita pa ng kanyang mga magulang. Hindi na rin nila mahanap ng kanyang mga kaibigan. Humingi sila ng tulong sa kanilang kapitan del baryo at hinalughog ang bawat sulok ng baryo sa tulong ng mga tanod. Subalit, talagang hindi nila makita si Gimo. Ni bakas ni Gimo ay wala silang natagpuan. Naging palaisipan sa mga magkakaibigan at maging sa mga tanod
kung saan napunta si Gimo. Subalit, pagkatapos ni Gimo, ay nawala na rin si Kadyo. At nawala ito na parang bula. Biglaan. Walang nakakaalam. At napakabilis. Nang malaman ni Samuel na nawala na rin si Kadyo, ay kinabahan na si Samuel. Subalit, hindi lamang yun. Kasunod pa nun, ay nawala si Kaloy, na siyang pinsan ni Samuel. Abot-abot na ang kaba na nararamdaman ni Samuel. At naisip na ni Samuel na magbalot na siya ng gamit at lumipat na ng tirahan. At yun nga ang ginawa ni Samuel. Nagbalot na siya ng gamit at saka nagtungo sa kanyang tiyuhin na isang pulis na nakatira naman sa South Cotabato. Malayo ang lugar nito mula sa trahedya ng ibon. Walang sariling pamilya ang tiyuhin ni Samuel, kung kaya't mag-isa lamang ito sa bahay. May maliit itong bungalo sa gitna rin ng palayan. At madali lamang din kay Samuel ang makitira sa kanyang tiyuhin. Sapagkat mababait naman kay Samuel ang mga taga-Cotabato. Pagkadating ni Samuel sa lugar ng kanyang tiyuhin, ay naghanap agad ito ng pagkakakitaan. Pinalad naman si Samuel at agad siyang nakakita ng trabaho bilang tagabuhat sa bayan. At nagpatuloy lamang si Samuel doon sa bayan ng kanyang tiyuhin hanggang sa lumipas na ang 6 na buwan na doon naninirahan si Samuel sa Cotabato. Subalit, isang di pangkaraniwang tagpo ang nangyari. Hindi yun pinansin ni Samuel. Simula nung araw na yun kasi, napansin ni Samuel na maraming ibong itim ang nakadapo sa mga kable ng kuryente patungo sa bahay ng kanyang tiyuhin. Kung sa bagay, ay marami naman talagang ibon na nagdaraan dito sa lugar ng kanyang tiyuhin. Kung kaya't binaliwala lamang ito ni Samuel. Sakay ng motor ay walang muwang na binaybay ni Samuel ang daan patungo sa bahay ng kanyang tiyuhin. Ipinarada niya ang motor sa may lilim ng malaking puno ng mangga. Subalit napansin din niya na ang puno ng mangga ay tila nangingitim na sa dami ng itim na ibon na nakadapo dito.
ang ilang pasahero ng bus na nagdaraan doon ay tila napansin din yun na hindi pangkaraniwan na ganun kadami ang itim na ibon na nakadapo sa manggang iyon. Subalit, ayon kay Samuel, ay baka mga migratory birds lamang iyon na napadpad sa puno ng mangga. Nagpatuloy lamang si Samuel sa kanyang gagawin. Naglinis ng bahay si Samuel, nagluto ng hapunan, at saka kumain. Bandang 8:00 ng gabi ay nagpaalam naman ang tiyuhin ni Samuel na aalis na dahil magjo-duty na ito ng gabing yon sa kanilang presinto. Inabala naman ni Samuel ang kanyang sarili sa panunood. Hanggang sa nakarinig si Samuel na parang may gumalabog sa kanilang bubungan. Nung una'y binaliwala lamang ito ni Samuel, subalit ang paggalabog na yun ay nasundan pa na parang may pumapagaspas sa kanilang bubong. Nung tagpo ngayon, nakaramdam na ng kaba si Samuel. Biglang nangalisag ang kanyang mga balahibo at walang ano-ano'y napatakbo siya patungo sa pintuan upang ikandado ang mga ito. At maging ang bintana ay agad-agad niyang sinara. Ngunit ang paggalabog sa kanilang bubungan ay nasundan pa yon na parang dumami ng dumami. Ang dumapo sa kanilang bubungan. At tila nararamdaman ni Samuel na parang lumulundo na ang kanilang bubungan. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang mapahiyaw na lamang. At kasunod nun ay biglang bumulusok na ang kanilang bubungan. Bumagsak ito kasama ang mga biga at yero. Pagkabagsak ng bubungan, nakita ni Samuel ang mga taong walang saplot na nahulog mula sa bubungan. At ang mga katawan nito ay tila parang kumikinang pa, dala ng mga nakabalot na langis sa mga katawan nito. At hindi lamang yun, mga nanlilisik ang mga mata ng mga taong ito at nagkukulay pula. Subalit ang takot na naramdaman ni Samuel ay tila dumoble pa nang may makita siyang pamilyar na muka. Ang muka ng dalaga na naghahanap ng itim na ibon. At sa pagkakataong ito, punong-puno ng matinding puot ang kanyang muka at mata. Kasunod nun, biglang may pumagitna sa kanila. Tila ang pinakalider ng grupong iyon
At nagsalita ito. Ni minsan ay hindi kami nagkaisa ng ganito. Upang bigyan ng hustisya ang aming kalahi. Aminado kami. Masasama kaming nilalang. Alagad kami ng dilim. Subalit, si Tatang Jose, ni minsan, hindi siya ng biktima ng tao. Namuhay siya ng marangal. At wala siyang sinaktan sino man. Tao man, o maging hayop. Ang hindi namin matanggap ay nung oras na ang matanda naman ang nalagay sa alanganin, ay hindi nyo man lamang ito pinakitaan ng awa. Alam ni Samuel na wala na siyang kawala pa. Ano man ang sabihin niya, hindi na mababago ang kanyang kapalaran. Kaya sa kanyang pinakamapagkumbabang boses ay humingi si Samuel ng patawad. Humihingi po ako ng tawad. Humihingi po ako ng patawad sa inyong angkan. Mga salitang binitawan ni Samuel. Kasunod nun, ay mabilis ding nalusaw sa hangin ang mga sinabi ni Samuel nang sinugod siya ng lahat ng mga nilalang na yun. Sabay-sabay. Kanya-kanyang dakma. Kanya-kanyang kalmot. Kanya-kanyang kagat. At sa dami ng angkan nito, ay wala nang natira pa sa katawan ni Samuel. Dahil kahit munting talsik ng dugo, ay sinaid ng mga nilalang na ito. Nang makita nilang wala nang natira pa, kahit ni isang hibla sa pagkatao ni Samuel, ay agad nagsipagliparan ng mga ito at naging ibon. Maliban na lamang sa 3 sa angka nito. Ang 3 na ito na naiwan ang siyang nag-ayos ng bubungan ng nasirang bahay ng tiyuhin ni Samuel. Pagkabali ng tiyuhing pulis ni Samuel, ay hindi na rin ito nakita pa si Samuel.